Ikaw ba ay isang empleyado sa private company and 60 years old na and may 5 years na sa kumpanya na nagsiservisyo? So, gusto mo nang mag-file ng voluntary retirement? Ano kayang magiging aksyon ng iyong kumpanya? Pwede ba ito? And kung hindi ka pagbigyan ng kumpanya, ano nga ba yung malalabag niyang batas? So ito yung sasagutin natin sa ating vlog ngayon. Meron kasing related na case na nadesisyonan nito lamang 2024 regarding sa retirement pay ng isang empleyado sa private company. Ang case na ito ay nadesisyonan noong February 26, 2024. Ito ay may GR number 264439 kung gusto niyo mabasa ang kabuuan ng kaso. Ngayon, bago tayo pumunta sa applicable na batas pagdating sa retirement, bigyan ko muna kayo ng background o ng factual circumstances sa kaso. Ano bang nangyari dito kay employee? So, itong si employee ay na-hire noong March 2011 for 3 months under a consultancy agreement. So, yung pinirmahan niyang kontrata ay consultancy agreement. Ibig sabihin siya ay isang consultant ng kumpanya. So from March 2011 hanggang March 2014, ganun lang yung kontrata nila, consultancy agreement, and then every 3 months, nare-renew lang yung kanyang consultancy contract. Ngayon, pagdating ng March 2014, binago yung kanyang kontrata. This time, fixed term employment naman. Pero same pa rin. 3 months, then nire-renew lang hanggang umabot ito ng 2016. So, nagkaroon ng increase sa sahod niya from 25,000 sa kanyang fixed term employment contract naging 27,000. Noong November 8, 2016, nag-inquire siya sa kumpanya tungkol sa kanyang retirement benefit. Sumulat siya sa kumpanya kasi ang sabi niya, nilagay niya doon na nag-60 years old na siya and naka 5 years and 7 months na siya in service as of October 2016. So dahil wala siyang nakuhang sagot sa kanyang unang sulat, sumulat uli siya noong November 24, 2016 and inulit nga niya doon na sabi niya gusto na niyang mag-retire after 5 years and 8 months in service. So nag-o-opt na siya for voluntary retirement sa kumpanya. Pero noong December 21, 2016, ang sagot ng kumpanya ay terminate siya ng walang just cause o walang kahit anong dahilan. Tapos, the following day, pinapipirma sa employee ng clearance form and may kasamang release, waiver, and quit claim. Kaya noong April 2017, nag-file na siya ng case for illegal dismissal, payment of retirement benefits, and regularization. Ngayon, ang sagot naman ng kumpanya, wala pang 5 years sa serbisyo etong empleyado sa kanilang kumpanya dahil ang unang pinirmahan nitong kontrata sa kanila ay consultancy agreement. Ibig sabihin nito, hindi siya empleyado kundi isang consultant for 2 years. And then yung sumunod niyang kontrata ay fixed term employment. And hindi siya tinanggal kundi nag-expire na lamang yung pinirmahan niyang kontrata sa kumpanya dahil nga ito ay fixed term employment contract, meron lamang itong specific period doon sa kanyang kontrata at nung nag-expire ito, hindi na ni-renew ng kumpanya ang kanyang kontrata. Yun ang alibay ni company. Isa pa ang sabi nila, ang dahilan kung bakit hindi na nila ni-renew ang kontrata nitong empleyado ay dahil nakatanggap sila ng reports mula sa trainees regarding sa kung paano gawin ni empleyado yung kanyang trabaho. So dahil sa unsatisfactory performance, kaya hindi na nila ni-renew ang kanyang employment contract na may fixed period. So para maintindihan natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng isang consultant at ng isang empleyado, binigyan ng korte ng malinaw na definisyon. Ano nga ba ang consultant o sino nga ba ang isang consultant? Itong consultant na ito ay isang tao na nagbibigay ng expert or professional advice sa kanyang kliyente kapalit ng bayad.
Ang isang consultant din ay tumutulong sa lahat ng uri ng negosyo na humanap o mag-implement ng solusyon sa wide variety of problems, kahit anong mga problema. Pero in this case, ang trabaho niya ay magbigay ng training sa mga trainees ng kumpanya para makapasa sa mga certification na hinihingi mula sa mga trainees na ito. Hindi siya nagbibigay ng expert or professional advice lamang o kaya hindi siya naghahanap o nag-i-implement ng solution sa problema ng kumpanya. At hindi yung titulo ng kontrata o yung designation or yung position na inilagay ng kumpanya doon sa kanilang agreement ang nagdedetermine kung ano nga ba yung katayuan ng empleyado sa kumpanyang iyon. Whether consultant ba siya or empleyado ba siya. Hindi yung probisyon ng kontrata ang nasusunod, kundi kung paano ito define ng batas or kung ano ang sinasabi ng batas tungkol sa katayuan ng empleyado na yon sa kumpanya. Malinaw ang sabi ng korte na yung pinirmahan ng empleyado na may titulo o title na consultancy agreement ay isang employment contract. Nabigyan nga siya ng 7 consultancy agreement mula 2011 hanggang 2014 at 10 fixed term employment contract mula 2014 hanggang sa matanggal siya noong 2016 or hindi na siya na-renew. Obviously, ang sabi ng korte, etong ginawa ng kumpanya na hinati-hati sa tig-3 buwan yung kontrata ng empleyado ay scheme nila to para hindi maka-attain ng regular status etong si employee. Sa ibang mga nadesisyon ng kaso ng Korte Suprema, ina-acknowledge nila na yung fixed term employment ay isa pang classification ng employment. Ibig sabihin nito, walang mali sa fixed term employment contract. Pero, kung ginagamit mo ito, yung hinahati-hati mo, yung period, para lang hindi maka-attain ng regular status ang iyong empleyado, therefore, na-negate yung kanyang security of tenure, hindi ito pinapayagan ng batas. Ginagawa nito kasi ay contrary sa law or public policy. Isa pang dahilan kung bakit hindi binigyan ng konsiderasyon ng Korte Suprema yung consultancy agreement ay dahil sa yung mga words, 2 pages kasi yung kontrata, yung consultancy agreement. Yung mga words na ginamit doon ay exactly the same words na ginamit sa fixed term employment contract. Walang pinagkaiba. Nagkaiba lamang sa titulo ng kontrata. Dagdag pa rito, under Article 295 ng Labor Code, yung paulit-ulit na pag-hire o pagpapapirma sa kanya o pagre-renew ng kanyang kontrata every 3 months from 2011 hanggang 2016 ay patunay lamang na yung kanyang posisyon ay necessary and desirable doon sa negosyo ng kumpanya. Therefore, siya ay isang regular employee under Article 295 ng Labor Code. Ngayon, bilang isang regular employee, meron siyang mga karapatan. At isa na rito ay ang kanyang security of tenure. Anong ibig sabihin nito? Well, as a regular employee, hindi ka pwedeng tanggalin kung walang just or authorized cause. Yung hindi pag-renew ng fixed term employment contract nitong empleyado ay hindi ito yung hinihinging just cause under the Labor Code para tanggalin ang isang regular employee. So, ibig sabihin, para maiwasan yung illegal dismissal, pinalabas na lang nila na nag-expire na yung fixed term employment period na empleyado, which is very wrong. So dahil na-establish na natin na nagkaroon nga ng illegal dismissal dahil walang just or authorized cause ang kanyang termination, ano-ano yung kanyang pupwedeng makuha?
Under the law, entitled siya sa reinstatement or yung ibabalik siya sa dati niyang posisyon na hindi nawawalan yung kanyang seniority rights, hindi bumababa yung kanyang rank, or hindi nababawasan ang kanyang sahod. Now, reinstatement and full back wages from the time na tinanggal siya noong December 2016. Unfortunately, pagdating ng 2021, naging 65 years old na sa employee. So, mandatory na yung retirement period nito or yung retirement age nito. Kasi nga, naging 65 years old na siya noong 2021. So, hindi na siya po pwedeng ibalik sa serbisyo. Okay? Ang gagawin na lang ay babayaran siya ng full back wages mula noong 2016 kung kailan siya tinanggal hanggang sa maging final yung decision ng korte. Ngayon, dahil hindi na siya po pwedeng i-reinstate sa kanyang dating position, babayaran na lamang siya ng separation pay. So, in lieu of reinstatement, separation pay ang ibibigay sa empleyado na illegally terminated. So dahil na-establish natin yung regular status ng ating employee from 2011 up to 2016, entitled siya ngayon sa retirement benefits under Article 302 ng Labor Code as amended by Republic Act 7641. Dito sa RA 7641, meron tayong dalawang uri ng retirement. Optional retirement, kapag ikaw ay edad 60 years old, mandatory or compulsory retirement kapag ikaw ay edad 65 years old. So kahit alin sa dalawang uri ng retirement ang pipiliin mo, whether optional or compulsory retirement, pareho lang yung computation. Ang computation ay 1/2 month salary for every year of service. Pero hindi ibig sabihin nito na 15 days worth ng salary mo ang pupwede mo lang matanggap, okay? Ang computation ay ganito. 15 days ng iyong salary plus 5 days na SIL o Service Incentive Leave plus 2.5 days equivalent para naman sa 1/12 ng iyong 13th month pay. So total ay 22.5 days. Yun ang equivalent ng iyong retirement benefit. 22.5 days ng iyong salary multiplied by year of service. Alam niyo ba na ang retirement benefits ay reward sa isang empleyado para sa kanyang loyalty and service sa kumpanya for so many years. And reward na rin ito para ma-enjoy niya yung remaining years ng kanyang buhay. Kaya nga hindi pinapayagan ng korte o ng batas yung mga kumpanya na lumalabag sa probisyon ng labor code or sa probisyon ng constitution, lalo na doon sa provision on full protection to labor. So, yun ang pinoprotektahan dito. Kaya hindi pinapayagan, like in this case, hindi pinayagan ng batas o ng Korte Suprema yung ginawa ng kumpanya na nagpasign ng paulit-ulit ng fixed term employment contract and consultancy agreement para lang hindi maging regular employee itong ating complainant and para ma-prevent yung pagbibigay sa kanya ng retirement benefits. So, maling-mali yun, sabi ng Korte Suprema. In this case, panalo po ang ating empleyado. So muli, sana nakadagdag tayo ng kaalaman sa ating mga empleyado regarding sa kanilang mga karapatan, sa kanilang mga workplaces, kung ano yung mga provisions ng labor code na pabor sa kanila, ano yung mga benepisyo, ano yung pwede nilang makuha under the law. So, pakishare na lang po para sa mga empleyado na nangangailangan ng ganitong advice. And salamat po for supporting my channel, my Facebook page, and my Instagram. Thank you.